Pitang isinama si Haiwon. Sa sandaling yon, dumating si Gamin. Agad niyang sinuntok si Kim hanggang bumagsak ito at sinipa palayo ang mga cellphone nila. Nakaramdam ng hiya si Sehyun dahil nakita ng crush niya ang kanyang kahinaan, kaya tahimik siyang umalis. Pagdating sa bahay, gaya ng inaasahan, pinagalitan siya ng kanyang ama. Tumakbo siya palabas at nakita niyang naghihintay si Gamin. Narinig ni Gamin ang kanilang pagtatalo at sinabihan siyang sumama pauwi. Ngunit dahil sa kanyang pride, tumanggi si Sehyun at naglakad mag-isa. Muling nahuli si Sehyun ni Kim, ngunit sa pagkakataong ito, naiwasan niya ang bawat suntok at nakaganti pa. Lumabas na si Gamin ay palihim na gumagabay sa kanya sa pamamagitan ng cellphone mula sa malapit. Sa unang pagkakataon, nasiyahan si Sehyun sa pakikipaglaban. Ngunit biglang namatay ang cellphone ni Gamin at nawalan siya ng gabay. Muling napunta sa alanganin si Sehyun. Mabilis na bumaba si Gamin upang iligtas siya, ngunit nakita niyang tumayo si Sehyun at buong tapang na sinuntok si Kim hanggang bumagsak ito. Pagkatapos, inihatid ni Gamin si Sehyun pauwi. Lampas alas 11 na ng gabi at naghihintay sa labas ang ina ni Sehyun na walang emosyon sa mukha. Nang makita niya ang dugo sa kaibigan ng kanyang anak, hiniling niya kay Gamin na lumipat na ng paaralan. Sinabi niyang kaya niyang tanggapin ang mababang grado ng kanyang anak, ngunit hindi niya matatanggap na maging marahas ito. Inakala ni Sehyun na pananakot lamang yun ng kanyang ina dahil mahirap naman talagang lumipat ng paaralan. Ngunit alam ni Gamin na seryoso ang kanyang ina sa mga sinasabi nito. Kinabukasan, pumunta ang ina ni Sehyun sa opisina ng principal upang pag-usapan ang paglilipat. Umaasa pa rin si Sehyun na walang tatanggap kay Gamin dahil sa mababang grado nito. Ngunit nagpasya ang kanyang ina na lumipat sa Seoul upang maghanap ng paaralan at magkaroon ng oras. Pinatigil ni Gamin ang sasakyan at sinubukan ng lahat na kumbinsihin ang kanyang ina. Nagbiro pa si Haiwon at nagsinungaling na buntis siya ng anak ni Gamin, ngunit hindi ito pinansin ng ina at nagmaneho palayo. Dumating si MS, Lee nang nagmamadali ngunit huli na. Sinundan niya si Gamin at ang mga bata sakay ng kanyang sasakyan. Biglang hinaranggan ng grupo ng motorsiklo ang kalsada. Ang leader nila ay si Kang, na kamakailan lang natalo ni Gamin. Alam niyang kung lilipat si Gamin, mananatili siyang number 1 sa combat ranking. Bumaba sina Lee Jun at Jiwoo at nilabanan ng grupo hanggang sa mabagsak ang lahat. Sinabihan ni Lee Jun ang iba na mauna na habang siya ang magbabantay sa likuran. Sinipa ni MS, Lee ang isang motorsiklo at nagpatuloy sa mabilis na pagmamaneho. Pagdating nila, kausap ng ina ni Gamin ang isang real estate agent. Matagal nang magkakilala ang ina ni Gamin at si MS, Lee. Isang taon na ang nakalipas, biglang pumanaw ang mentor ni MS, Lee na si Mr. Wu. Sinabi ng ina ni Gamin kay MS, Lee na sa halip na manatili sa lungkot, dapat niyang gamitin ang kanyang lakas upang tulungan ang mga estudyante gaya ng ginawa ni Mr. Wu. Tinanggap ni MS, Lee ang payo at pumasok sa paaralang yun upang protektahan ang mga bata laban sa bullying at tulungan silang mag-aral. Nabanggit din niya na matagumpay na nakabuo si Gamin ng study group at nagkaroon ng maraming kaibigan. Dahil dito, nakaramdam ng guilt ang ina ni Gamin. Napagtanto niyang hindi siya kailanman nagkaroon ng mataas na inaasahan sa kanyang anak, at maaaring yun ang nakasakit kay Gamin. Ngunit bago pa siya tuluyang pumayag, dumating ang panibagong krisis. Nalaman ni Han-ul na naghain si MS, Lee ng petisyon upang siya ay mapatalsik. Dahil dito, nagpadala siya ng mga tauhan upang saktan si MS. Lee, handa nang lumaban si Gamin, ngunit sinipa palayo ng kanyang ina ang pamalo. Ipinakilala niya ang sarili bilang direktor ng Korean Taekwondo Association. Sama-sama nilang tinalo ang mga umaatake. Magpupunta na sana si MS, Lee sa pulis nang biglang binaril siya ng lalaking may sombrero. Tumakbo si Gamin upang agawin ang baril, ngunit huli na. Tinamaan sa ulo ang kanyang ina at nawalan ito ng malay. Sa ospital, sinabi ni Jang Hyun-yep ang katotohanan kay Gamin at binalaan siyang huwag maghiganti kay Han-ul. May 3 bodyguard si Han-ul na sina Dae-chul, San-ul, at Min-ul, at napakalakas ng mga ito. Sa kabila ng lahat, nagpasya pa rin si Gamin na harapin si Han-ul. Ngunit siya ay pinabagsak ni Sun-chul at hindi makagalaw. Bago umalis, sinabi ni Han-ul na hayaan nilang mabuhay si Gamin.
Pinigilan ni Gamin ang dalawa pang bodyguard na umalis dahil gusto niyang talunin ang tatlo ng sabay-sabay. Sa sumunod na laban, muli siyang natalo at nanatiling nakahandusay sa lupa. Narinig niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso at naalala niya ang itinuro ng kanyang tiyuhin. Sa mga ganitong sitwasyon, ang pananatiling kalmado ang pinakamahalaga. Dahan-dahan siyang tumayo at sinubukang pakalmayin ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos nito, gumamit siya ng isang ipinagbabawal na galaw at lumaban ng buong lakas. Sa huli, matagumpay niyang natalo ang tatlong kalaban. Samantala, pinagalitan ng vice-principal si Miss Lee, Lee Han-kyung, dahil sa pagsumite niya ng petisyon sa Education Bureau. Na para bang sinasabi nitong ginagawang lugar ng pagsasanay ng mga gang ang paaralan. Inutusan niya si Miss Lee na humingi ng tawad sa lahat ng estudyante at guro. Tahimik na tumayo si Miss Lee sa entablado at matatag na sinabi na ang kanilang paaralan ay wala na sa normal na kalagayan. Ipinahayag niya na nais niyang ipagpatuloy ang hiling ng kanyang dating guro at gawing isang ordinaryong mataas na paaralan ang eskwelahan. Biglang sumugod ang vice-principal at tinabig ang mikropono. Sa parehong oras, sinipa ni Gamin, Yoon Gamin, ang pinto at sinuntok si Pan. Lumaban si Pan nang walang pag-aalinlangan. Sinabihan siya ng isang tauhan na ordinaryong tao lang din siya at masakit ang masuntok, kaya dapat ay itigil na niya ang pagiging mayabang. Dahil sa pang-uudyok, iminungkahi ng lalaking may sombrero na agad nilang harapin si Gamin. Agad na tumawag si Pan at inirekomenda ang bodyguard niyang si Son Chul. Sa sandaling yun, nasa ospital si Son Chul at inaalagaan ang kanyang lolo. Umaasa ang kanyang lolo na magiging mabuting tao siya. Kaya sa tuwing may libreng oras si Son Chul ay masipag siyang nag-aaral. Nakilala niya si Gamin na bumibisita sa kanyang inang may sugat. Nang malaman niya kung bakit gusto ni Gamin na gumanti, naunawaan niya ang nararamdaman nito. Tinanong ni Gamin kung bakit sumusunod siya kay Pan kahit malinaw na gusto niyang mag-aral. Tinukso siya ni Son Chul at sinabing hindi garantiya ang pag-aaral para sa magandang trabaho. Ngunit kung maglilingkod siya kay Pan ay may diretsyo na siyang trabaho sa pamilya YB. Biglang tumawag si De Chul at sinabihan siyang magtago. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang dalawang trainer ng mga mandirigma. Agad na nagpakita ng paggalang si Son Chul at itinulak pa niya si Gamin sa gilid. Na kunwari ay hindi niya ito kilala. Pagkatapos nito, inihatid siya ng dalawa palayo. Kinabukasan, iniulat sa balita na isang 40 taong gulang na lalaki ang nasaksak hanggang mamatay, at ang sospek ay si Son Chul. Tinanong ng isang detective si Gamin kung nakita niya si Son Chul sa ospital noong nakaraang gabi. Inamin ni Gamin na nakita niya ito, ngunit hindi niya binanggit na kinuha ito ng mga tao ng gang. Pagkatapos ng klase, nalungkot si Gamin at pakiramdam niya ay walang nakakapansin sa kanya. Alam din niyang hindi siya naniniwalang si Son Chul ang pumatay. Nagdaos ng emergency na pulong ang study group. Natuklasan ni Sehyun na mula nang mag-enroll si Pan ng mga estudyante sa high school, tumaas ang krimen na kinasasangkutan ng mga estudyante habang bumaba naman ang krimen ng mga matatanda. Dahil minor de edad ang mga estudyante, mas magaan ang hatol sa kanila at maaari silang makalaya makalipas ang ilang taon. Kapalit nito, sumasali sila sa gang pagkalaya at nagiging miyembro ng pamilyang YB. Ngayon, kailangan lang nila ng patunay na hindi si Son Chul ang pumatay noong gabing yun. Habang pauwi, nakilala ni Gamin si Dei, na nagsabing hindi si Son Chul ang pumatay. Hinabol siya ng trainer ng mga mandirigma at balak siyang parusahan. Hindi ito pinansin ni Gamin. Tinanggal niya ang kanyang salamin at sinuntok ang kalaban hanggang mawala ng malay. Ibinunyag ni De Chul na nakita niya ang isang opisyal ng gang na naglilinis ng kutsilyong may dugo. Isa itong bukas na lihim sa gang na ang mga opisyal ang pumapatay at ang mga reserbang mandirigma ang pumapalit at nagsisilbi ng parusa sa kulungan. Ibinahagi ni Gamin ang impormasyong ito sa study group. Nag-alala si Ji Woo na baka ginagamit lang sila, ngunit naniwala siya na hindi mamamatay tao si Son